Pagkatapos maghiwalay at palayasin ng walang dala, napadpad sa kalsada ang babae. Wala siyang matuluyan at pag-alagala na lang sa lansangan. Pero nang makakita siya ng poster ng naghahanap ng madrasta, naisip niya na may karanasan naman siya sa pag-aalaga ng bata. Dahil wala na talaga siyang matirhan sa mga oras na iyon, nagdesisyon siyang subukan ang trabahong ito. Ang boss namin, naghahanap ng madrasta para sa anak niya, hindi para sa sarili niya. Napakayaman ng boss namin. Kaya huwag kang magkakaroon ng maling motibo, Miss Chen. Matapos ang bigo niyang pagsasama, wala na siyang hinahangad na karangyan. Ang gusto lang niya ay trabahong may libreng pagkain at matutuluyan, para hindi na siya magpalaboy-laboy sa kalsada. Pero hindi niya akalain na ang taong naghahanap pala ay laging nasa balita sa business. Ang bilyonaryong CEO na si Li Tingsheng, ang makapangyarihan at striktong boss sa trabaho, ay walang magawa sa kanyang 4 na taong gulang na anak na mapag-isa. Ayaw ng bata sa lahat ng tao at mapili sa pagkain. At ang pagpapakain sa bata, ang tanging pagsusulit sa interview. Pagkakita pa lang ng bata sa mangkok ng kanin, agad siyang nagtago sa ilalim ng lamesa. Ayaw na ayaw niya talaga. Pero nang makita ng babae ang mga larwang Ultraman sa pader, agad siyang nakaisip ng paraan. Kinuha niya ang laruan at dahan-daang kinausap ang batang ayaw kumain. Ang payat-payat mo. Kahit sarili mo, hindi mo kayang protektahan. Paano mo pa poprotektahan ang sangkatauhan? Gusto mo bang kumain ng gulay? Tama, dapat kumain ng spinach para maging malakas. Isang salita lang, nakuha na niya ang interes ng bata. Agad na lumabas ang bata sa ilalim ng lamesa. Ginamit niya ang pagkakataon para hikayatin ang bata na pakainin din ang laruan. Naubos ng bata ang kanyang pagkain. Ang CEO na nanunood sa gilid ay napangiti ng bahagya. Agad niyang nagdesisyon na tanggapin ang babae. Kinabukasan, pag-uwi ng CEO galing trabaho, nakita niyang kumakain ang anak niya katabi ang aso nilang Golden Retriever. Nagalit siya ng husto. Galit niyang tinanong kung ano ang tingin nito sa bata. Agad namang ipinagtanggol ng bata ang babae. Ipinaliwanag ni Naisheng na role-playing lang pala ang lahat. Pagmamalaki pa niya na mas marami siyang kinain kaysa sa aso. Mabilis na lumapit ang butler para saklolahan siya. Pinuri ang paraang ito dahil napaka-epektibo. Dati, kailangan pa siyang habulin ng buong pamilya para lang pakainin. Kahit isang subo, ayaw niyang kainin. Pero ngayon, 2 mangkok ng kanin ang naubos niya sa isang hapon. Gusto pa niyang lampasan ang kinakain ng Golden Retriever nila, habang pinapanood ang anak na masigla sa bakuran. Sigurado na ang CEO na tama ang taong napili niya. Lalim ng gabi, nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Inamin niya ang nakaraan nilang 7 taon na. Nagbago ang isip ng dati niyang asawa pagkatapos ikasal at nakipag-flirt sa sekretarya niya. Ginamit pa ang dahilan na hindi sila